Mahigit isang taong nagtago sa batas ang suspect sa pangahalay sa kanyang sariling anak na si Alan. Sa warrant of arrest na ibinaba ng Branch 14 ng Regional Trial Court ng Silay City, Negros Occidental, 3 counts of rape ang isinampang kaso laban sa suspect. Sa loob ng mahigit isang taon, walang tigil ang mga kaanak ng biktimang silani sa paghahanap sa suspect na lumapastangan sa kanya. Tinatanong ko lang po doon sa kanila kung nandun. Pero sabi po wala, na lahat pong gagawin para po makita lang, mahanap po siya. Hindi yan ang ginusto, ma'am. Iya, ginayamang pagdaginhimo yan na sa bata. Iya bala, ma'am. Hanggang nito lang Mayo, isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Maritime Group ng National Capital Region. Nasa Batangas daw ang suspect na si Alan at nagtatrabaho doon bilang construction worker. Ilang araw po nating minanmanan yung construction na pinagtatrabahuhan ng ating pong suspect. Ika-28 ng Mayo, nagsagawa ng operasyon ng PNP Maritime Group NCR para mahuli ang suspect. Ito yung mukha nung subject natin. 3 counts ng rape. Tapos isang construction worker. Yan yung description niya. Okay, mag-iingat ha. Okay, let's go. Bitbit ang warrant of arrest para sa kasong 3 counts of rape. Para CEO. Tumulak ang grupo patungong Batangas City para arestuhin si Alan. Habang nasa biyahe ang mga operatiba, isang asset ang nagmanman sa suspect. 700 meters na lang po yung layo natin, ma'am, sa subject natin. So, ang parang karinderya along the highway. At nang mamataan nila si Alan, mabilis na kumilos sa mga otoridad. Ayan, naka-green. Okay, go, go. Kuya, ikaw si ha? Oh, may kaso kang rape, 3 counts ng rape sa branch 40 ng Silay, Negros Occidental. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng iyong sabihin ay pwedeng gamitin laban sa pagod sa'yo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi po kaya, bibigyan po kayo ng gobyerno. Naintindihan niyo po yung mga karapatan niyo, kaya? Okay, thank you. Bakas sa pagkabigla kay Alan nang lapitan ng mga otoridad, hindi na rin siya nakapalag. Ipinagbigay alam ng mga pulis sa pamilya ng biktima ang pagkakakulit nila sa suspect. Nay, tatanong ko lang po kung ito po ba si... Siya po yan, siya po. Opo. May gusto mo ba kayo sabihin, Nay? Tingnan mo siya, kung matutuo nang iyang giniwa ko sa bata. Matotoo po ba yun daw ginawa mo sa anak ko, kuya? Yan ang sabi. Hindi ko kagustuhan. Hindi ko pinilit bata ko. Ha? Hindi ko ito pinilit bata ko. Idiniretso sa impilan ng PNP Maritime Group NCR ang suspect. Sa isang video call, positibong kinilala ni Lola Minda si Alan. Tama po ba na ito po si... Baka may mensahe po kayo sa kanya, Nay. Kahit sa video call, ramdam ang galit ni Lola Minda sa manugang. Ano mo ang bata mo? Na ginimo mo na ang ginimo ko sa bata mo ang pinakabagay na malaan para sa bata mo? Huwag ko matuhungod, Nay. Hindi ko ito sinasadya. Ginimo mo sa 3 pakises? Tigom niyo pa sa ako? Kaya kung dahil mo na ginikom sa ako, dugay talaga kaya ng tintang panso. Lugar mga kami na mo hindi ka bata. Masaya po dahil po nahuli siya at nabigyan na po yung justisya po yung anak ko. Nito lang Biyernes, personal kong nakausap ang suspect na si Alan. Inaamin niyo ho ba yun? Nagalaw niyo yung sarili niyo anak? Pero hindi ko po siya pinwersa. Ilang beses ho nangyari yun? 3. Pero sarili niyo yung dugo yun, tatay. Mga po. Ano po masasabi niyo ngayon? Ay, handa naman akong harapin po lang kung anong parusa ang bibigyan sa akin. Ang mangyayari po, ma'am, yung ating pong suspect ay ibabalik po sa Negros Occidental at i-receive po sila ng EB Magalona Police Station bago po i-transfer kung saan mang pong provincial or BGMP facility na sasabihin ng korte. Sa pagkakatakip sa suspect, tila nabunutan ng tinik sina Lola Minda at Lani.
Isang taon man ang lumipas, magtago man sa kasulok-sulukan, sa huli, mananagot sa batas ang may kasalanan. Okay na din pakiramdam ko kasi nahuli na siya, hindi niya gagawin yan. Hindi ko na po siya mapapatawad kasi ginawa niya sa akin, siya mismo yung gumawa sa anak niya. Hindi ko na po siya mapapatawad.